skills. Good news, ang skills, madali ang skills pag alam mo yung gusto mo. Alam mo yung, gusto mo talagang makakaroon ng grupo, gusto mo ma-hit na yung 3 mo, gusto mo nang ma-hit yung 5 mo or yung 10 mo, madali na ang good news sa skills, okay? Kasi matuturuan ka na dito ni upline, okay? Una, anong kailangan mo? Prospect list. Ano ba ang prospect list? Napakasimple lang. Ang prospect list ay list ng prospect. Yan. Na pwedeng sumali or hindi. Di ba? Simple, di ba? List lang siya ng prospect. Pwede silang sumali, pwedeng hindi. Yan. Sino ba ang mga top 5 prospect na magandang prospectin? Case system with MLM background. Anong case system? Mga kakilala mo na. Pwedeng kakilala, kapamilya, katsukaran, ano pa bang mga ka-classmate, ka-year, di ba? Na mayroong MLM background. Bakit? Madali silang kausapin eh. Di ba? Ganituin mo lang yan eh. Sis, di ba? May MLM background ka sis? Oo. Sis, curious lang ako. Open ka ba manood ng 10-minute video? Maikli lang to. Hindi ko alam kung magugustuhan mo siya. Pero pag nagustuhan mo, pwede natin pagtulungan. Okay? Simple lang yun, di ba? Wala kang sinabing product, wala kang sinabing company. Okay? Ngayon, pag sinabi niyang hindi, mamatay siya sa curiosity. Yan, di ba? Pag umipilit. Sabihin, okay, no big deal. Ganon. Okay? Pag wala kang sinabing product, wala kang sinabing company, mamamatay yan sa curiosity. Yan ang tinatawag na curiosity by marketing, okay? So, pag nagtanong sila, ano ba yan? Eto yung 10-minute video. Bigay mo na yung video mo. Okay? Number 2 is business-minded. Madaling kausapin ng business-minded kasi business yan eh. Di ba? Uy, sis, bro, sis. Hindi ko alam anong gender nila. Okay? So, curious lang ako, open ka ba tumingin? If not, no big deal. Yun yung basic ha. Okay? So, pag business-minded, normally, open yan sa business. Okay? It may be yes, it may be no. Galingan mo na lang kung paano magpaintindi. Again, sabi ko kanina, gusto mong magkaroon ng medyo mas maganda-gandang result, dapat nandun ka sa understanding na gusto mong pag may nagbigay sa'yo ng oras mag-intindi, tulungan mo siyang maintindi. Intindihan yung negosyo. Okay? Dapat naintindihan niya yung negosyo. Para pag nag-decide siya, yes or no, alam mo inintindi niya. Pag inintindi niya, nagsabi siyang no, solve ka. Diba? Naintindihan niya eh. Kaysa naman, umaayaw sa'yo, hindi naintindihan yung negosyo. Ba't mo ayaw, hindi naintindihan? Tama ba? Mas mas at peace ka. Binigay niya yung oras, binigyan niya ng tawag niya, ng effort, inintindi niya. Pag nag-hindi siya, mas madaling tanggapin. Ngayon, normally, pag naintindihan yan, maganda yung negosyo, mas mag-oo, di ba? Third is women. Bakit women? Alam naman natin, ang gagaling ng women makipag-kapwa-tao. Okay? Mas magaling sila actually makipag-usap. By by genetics. People with influence, pag marami ng kakilala, 'di ba? May kakilala ka, maraming kakilala, hindi kinausap mo. Uy, may papakita ako sa yung opportunity. Open ka bang intindihin siya? O check. 'Di ba? Tapos, since may kakilala na siya, i-network mo na yung mga kakilala niya. Okay? Ito nga pala isa kong rule, pag may nagbigay ako ng effort na kilalanin yung isang tao, I make it to a point na meron siyang friend na makikilala ko. Bakit? Nagbigay ka na ng effort dun sa isa di ba? Pag pinakawalan mo yun, magsisimula ka naman sa zero. Tama ba? Pero kung siya, nakilala mo na, binigyan mo ng effort, nagkakilala ka pa ng pinakilala ka sa friend niya, di ba? Nagbigay sa'yo ng referral. Pag yung friend niya sumali, pwede mo ulit siya sabihin, uy, sumali na yung friend mo. Di ba? Mababalikan mo. Okay? People with influence, ganun din yun basically, okay? And youth, alam mo naman ngayon, ang youth is grabe, mas madali silang turuan pagdating sa mga, kasi baguhan pang isip nila eh, o hindi pa sila polluted ng mga negatives. Okay? Everybody is a prospect. Ngayon, pag pinansin mo to, every person you know is a prospect.
Every person you prospect is a prospect. Every person you have met is a prospect. Okay? So, ibig sabihin, ang dami-dami talaga. Ngayon, sabihin ko lang, hindi lahat ng nakikilala ko is gusto kong sumali. Bakit? Sino mga hindi ko na pinapollow up? Siyempre, una, yung patay. Yes, meron akong prospect na patay na. Tapos pangalawa, yung prospect na masyadong negative. Okay? Masakit sa ulo yun eh, di ba? Yung, ayokong gumala, pwedeng ikaw lahat. Di ba? Hirap yun eh. Gusto mo nga ng leverage. Gusto mo yung ano naman kayo, on par kayo pagdating sa ano, sa effort ba? Okay? Okay? So don't go prospect. Huwag kang lumabas para mag-prospect. Paglabas mo, edi mag-prospect ka kasi nasa labas ka na. Yan ang ibig sabihin nito. Okay? Now, ito naman, mapapapansin mo, invite. Sabi niya, pag wala kang appointment, mag-invite. Wala kang pera, mag-invite. Pag may frustrated ka, mag-invite. Pag walang invite. So, ibig sabihin kasi nito, mga partners, ang main business natin kasi talaga is to reach out to people and ask them if they are open. If not, no big deal. Okay? Nandun ang negosyo natin. Ngayon, pag hindi ka dumaan yung araw na hindi ka man lang naghahanap ng nag-reach out, kung messenger ang gamit mo, di ba, within 10 minutes, 15 minutes, baka 50 na nasendan mo o 20 na nasendan mo. Tama ba? Okay? Ang main natin business, main action na ginagawa natin everyday is meron ka dapat na i-invite. Okay? To watch or to understand. Para matulungan mo sila mag-understand. Okay? Tingnan mo, ganun kagrabe ang ang pagsabi niya, you have to invite. Okay? Nung ina-attendan ko to, imagine mo to, uma-attend ako nito, inabot na ako ng 9 months bago ko pinilit yung sarili ko ng invite. No wonder ang tagal-tagal ko magkaroon ng grupo. 'Di ba? Ikaw, parehas ka ba? 3 months, 4 months, wala pang invite? Huwag kang masasaktan. Kasi hindi ikaw ang pinapatamaan ko. Yung katabi mo. Okay? Okay? Maganda yun eh. Okay. When you want to be somebody, invite. When you have to be at a party, invite. When you go shopping, invite. Okay? So pinapakita niya, ganun ka-importante ang pag-invite. Okay? Para magkaroon para lumaki yung negosyo mo, yung team mo. Okay? This meeting is being recorded. Okay? Okay. So, master the art of invitation by phone, through text, personal, family, form. Ito yung form na tinatawag. So, mga partners, hindi ko i-specific lahat. Mahaba ang pag sinabi ko lahat ng paano gawin by phone, paano by text. Okay? So, itong sasabihin ko sa inyo, merong paraan kung paano mag-invite by phone properly. Tanungin si upline. Merong through messenger na properly. Okay? Merong script. Tapos, ngayon, ito na lang ang isi-share ko with regards to skills, okay? Kasi ito yung hindi sa akin na ituro na naging problema ko. Matagal kong problema. Paano mag-reply? Okay? For example, may in-invite ako, sabi ko, hindi ko kakilala. So, in-invite ko, sabi ko, sa Facebook, in-invite ko, sabi ko, sis, alam ko hindi tayo magkakilala. Curious lang ako, open ka bang manood ng 10 minutes video o ba side income project? Pwede mo siyang magustuhan, pwedeng hindi. If not, no big deal. Okay? Ngayon magre-reply yan. May iba-ibang reply. Pag nagsabi siya nag-reply, no, ang reply ko, no big deal. Thank you, no big deal. Okay? No lang, hindi siya pwede. No, thank you. I understand na hindi ka pwede ngayon, thank you, no big deal. Ibig sabihin, later pwede ko siyang ipalap. Okay? Kasi sabi ko, I understand, hindi ka pwede ngayon. Thank you. No big deal. Okay? Hindi ko na hinabol. Huwag kang habol-habol. Okay? Huwag kang kakandara pa. Ngayon, may nag-reply naman. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Hindi sa akin. Hindi para sa akin yan. O negative. O sasabihin ko, no big deal. It's not for everybody. Okay? No big deal. It's not for everybody. Ibig sabihin, oo, in-invite kita. Sabi mo, hindi para sa iyo to. Ang sabi ko, no big deal. Hindi ito para sa lahat. Kinuha ko ulit yung power ko. Binawi mo yung power mo.
Wala sa kanya yung power, nasa iyo ulit. Okay? Ngayon, meron naman akong in-invite, galit na galit. Sabi ko, ate, I know hindi tayo magkakilala, open ka ba? If not, no big deal. Shortcut. Sabi, nag-reply, yung boyfriend na nag-reply. Nako, ayaw namin yan. Sabi ko, no big deal. Thank you, no big deal. It's not for everybody. Nagalit, nag-reply ulit. Hoy, wag nga. May sinabi pa, oh, anong negosyo yan? Sabi ko, it's okay. It's not for everybody. Galit na siya. Reply ko lang, it's okay. It's not for everybody. O, di ba? Hindi ka habol-habol. Okay? Tapos mayroon pa, ito pa, isa pa. Kasi may message ka. Ngayon, nakita mo yung message, nakita niya. Di ba? Hindi nag-reply sa'yo, nakita niya lang. Tama. So, anong i-message mo? Sasabihin mo yung obvious. I saw that you saw my message, pero probably you're as busy as me. Curious lang ako. Ibinalik ko na naman. Curious lang ako. Would you be open? So, sasabihin mo lang, I see that you saw my message. You're probably as busy as me. Ibig sabihin, nakita mo, napansin mo. Di pwede na sila mag-reply. Okay? Okay? Kasi aware ka. Ay, nakita pala. Normally, pag nagaganyan ko, is nag-ano yan, nag-ano ulit yan. Magre-reply yan. Okay? So, ayun po yung mga simple na, ang dali-daling skill lang eh. Sasabihin mo lang, I saw your message. Yung I saw your message, sa mga sin yan. Okay, pag nag-send sa'yo, mababalikan mo ulit siya. Kaysa naman nag-send ka ng message, nag-send ka ng invitation, nakita niya, wala na. Tama ba? Sayang yung effort mo, tama ba? Pero kung sinabi mo, I see you saw my message, probably magkasing busy tayo, I'm also busy too, but I'm just curious kung open ka ba. Pwede na siya sumagot. Okay? Yun. Ngayon, through text, through personal, si Coach Shal, may magandang ganyan. Tanungin nyo kung paano niya ginagawa. Okay? So, ito naman, kung mahilig ka sa person to person, maganda po ang person to person kasi madali mong makausap, control mo lahat, ano? Ito, ginagawa ko to. May tinatawag na, dati, ang una kong ginawa is yung, kakausapin ko yung tao, gagamitin ko yung form, family, occupation, recreation message, kakausapin ko siya, na-meet ko siya, tapos in a way, nakausap ko, paalamin ko na yung family, occupation, recreation message, tapos, ipapollow up ko na ng matagal, diba? Tapos saka ko tatanungin ko, open ka ba manood? Yung pala negative. 6 months na, yung pala negative. Oh my gosh. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sikreto. 10 minutes lang. O 10 seconds lang. 10 seconds lang. Oh, ngayon ang ginagawa ko, ganito, tatanungin ko na. Halimbawa, nakita kita, si Brother Empire. Si Brother Believe Good Empire. Halimbawa, nakilala kita. Nasa labas tayo. Sabay tayong sobrang init. Siyempre, kung mainit, anong ginagawa natin dito sa Pilipinas? Siyempre, nagkakape. Sabi ko, Brother Empire, ang init ano? Ano sasabihin niya? Oo nga, sobrang init. Pwede mong buksan yung microphone mo. Oo nga, ang init. Number 1, ha? Number 1. Sabi ko, grabe, sobrang init. Grabe ng pawis ko. 2 na. Anong sabi ng isip ni Brother Empire? Sabi ni Believe Good Empire, sabi niya, totoo yung sabi ni Pau ah. Parehas pala kami. Mukhang kaibigan ko to ah. Di ba? Kasi, hindi niya napansin, with just 2 sentences, naging connected kami because I said 2 things na pwede siya mag-agree. Ang init-init at pareho kami pinagpapawisan. By that time, oo nga no. Ganun na yung isip niya. Uy bro, matanong lang kita bro. Curious lang kasi ako no. Open ka bang manood ng ng mga 10-minute video? Pwede mo siyang magustuhan, pwedeng hindi. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Pero pag nagustuhan mo, pwede natin pagtulungan. Kung hindi, okay lang. Di ba? Ang ganda ng feeling ano. Kasi, nakonek, yun? Ilang segundo lang yun, yung 2 sentence na yun. Tama ba? Hindi ko na kailangan ng 6 months. Pinadalan mo na ng pizza pie, pinadalan mo na ng adobo siopaw, tapos saka mo tatanungin after 6 months kung open ka ba manood.
Sasabihin sa'yo, naku, pyramiding ba yan? Di ba? Naghintay ka ng 6 months, yung pala negative. Di ba? Yung 10 seconds lang. O pag sinabi niyang, ay, busy kasi ako bro, may negosyo ko. No problem. It's no big deal. No, di tapos, binalik mo yung power mo by properly replying, no big deal. Okay? Or, kasi pag bastos, sabihin mo, it's okay, no big deal, it's not for everybody. Hindi to para sa lahat. Di ba? Okay? Ngayon itong paghalimbawa at that moment, within that few minutes, 1 minute, 2 minutes, sabi niya, oo, open siya. Saka ko lang tatanungin si brother kung ano ang kanyang titingnan ko kung may sing-sing siya. Bakit? Kung may sing-sing, baka may asawa. Kung walang sing-sing, single. 'Di ba? Tatanungin ko trabaho. Kung alam ko ang trabaho niya, kung alam kong sabihin natin call center, nalaman ko, edi ibig sabihin nito, baka baka ang tawag diyan? Baka undead si brother. panggabi. 'Di ba? So alam mo yung oras niya kung kailan mo pwedeng kausapin. Yes. Hindi mo pwedeng kausapin ng gabi, nagtatrabaho. Kasi alam mo yung occupation. Recreation. Bro, anong pinagkakabalan mo pag Sabado o Linggo? 'Di ba? Nagba-basketball. O di alam mo kung kailan mo pwedeng mahila sa Tapos sila mag-basketball. Pagod, uy. Ano tayo, bro? Palamig tayo sa di ba? Di pwede mo ma-invite. Sa tamang oras. Kasi alam mo eh. End message, saka mo ilalabas. Yun yung invitation Yan. So skill, di ba? Skill, ang ganda niyan. Yung skill, natutunan ko isa-isa. Bakit? Nagkaroon ako ng problema eh. Alam mo, isa sa mga problema ko, hindi dumadating yung invite ko. Di ba? Nandun na ako sa lugar, 3 oras na ako, hindi pa rin dumadating. Sabi ko kung hindi ako magbabago, kung hindi ako matututo kung paano mag-invite, di ba? Hindi ako mag-aaral, paano dadating yung invite ko? Okay? So, isa-isa yan. So, depende sa pinagdadaanan mo ngayon, yun ang aralin mo. Dati hindi ako marunong mag-follow up. Alam niyo ba kung paano paano ibig sabihin ng follow up? Ang ibig sabihin ng follow up, yung tao kaya mong mapa-reply. Yun lang yun. For example, may sinabihan ako, "Uy, open ka ba manood ng presentation?" Sabi niya, "Oo." Sabi ko, "Kailan mo pwedeng panoorin yung presentation?" "Mamayang gabi, alas 5." Sabi ko, "Anong oras?" "Alas 5." "O sige, papadala ko sa iyo alas 5." Pinadala ko alas 5. Nakita ko tiningnan niya, alas 5 binuksan niya. Pagkabukas niya, alas 5, wala na, hindi na nag-reply. Ipa-follow up ko, tama ba? Anong follow up? Bro, kumusta? Yun, follow up na yun eh. Pag nag-hello yun, follow up na, tama, effective follow up. Bro, kumusta? Yun lang. Normally, yun lang sinasabi ko sa follow up, kumusta? Ngayon, tiningnan niya, di nag-reply. Tiningnan niya, sin. Ano sasabihin ko? Bro, I see that you saw my message. Curious lang ako. Kumusta? Huwag re-reply na yan, medyo mahihiya na yan. Kasi nakita niya yung message. Nakita ko yung yung message niya. Ngayon, nung binasa niya ulit yun, nakita niya na nakita ko yung message niya. Paikot-ikot na eh. No? Okay? Ngayon, ABC rule, ewan ko kung magagamit nyo to. Ito normally is pag may pinapakilala kayong upline. Ganito lang naman palang ABC rule. Si A, si advisor, ikaw ang bridge at yung customer mo is magpapatulong ka. Ito malaking tulong to. Okay? Lalo na kung ayaw mo masyado magsasalita. Upline, pakilala ko sa iyo yung invite ko. Sabi ni upline, sige, kausapin natin. Kailangan mo mag-ABC. Okay? Ano ba ang ABC? Tamang pagpapakilala. Ganito. Sabihin natin kahit sa Zoom, customer, customer. Ito nga, siya nga pala si upline ko. Si upline ko nga pala, ganito, rank gold, ganito. Kaya magaling si upline, kaya makinig ka kay upline. Pag magsalita si upline, dapat nakikinig ka rin. Ang simple, tama ba? Tama, di ba? Pero may maling paraan pala. Paano yung mali? Ganito ang maling pagpapakilala. Para alam nyo lang. Dala mo na si customer, kaya na si upline. Customer, ito nga pala si upline. Upline, tingnan mo to si customer ko. Ang galing nito, ang yaman nito. 10 ang kotse, ang laki ng bahay. Nako, ano na to? Nagtapos to ng
tawag dyan, ng lawyer, plus doktor, plus inhinyero. Tapos niya, tinapos niya yung tatlo. Anong sasabihin niya? Apply mo ngayon. Di ba? Dinurog mo si Upline eh. Huwag mong durugin si Upline. Okay? Si Coach Bernabe, mukhang hindi siya tawag diyan, kumikisa pang mata. Picture lang ba? Picture lang. Akala ko baka mahirapan ka, kanina ka man ako po eh. Joke. Okay. So, ito pa yung isa pang mali, ano? Ngayon, andyan na si advisor, andyan ka si bridge, at ayan si customer. Sabi mo, upline, ito invite ko, si customer. Pinakilala mo. Okay? Ngayon, pagkatapos mo pakilala, ito si customer. Customer, ito nga pala si upline. Tapos, ito na yung ginawa mo. Upline, ang galing-galing ko. Yayaman ka sa akin na upline. Grabe ko kumaka-invite. Upline, ang galing-galing ko talaga. Ikaw na yung ikaw na yung bida, di ba? Ay, nako po. Yan, okay? So, dapat, si upline ng pakilala nyo at palaki niya. Ayan. Apply 24 to 48 hours rules. Ibig sabihin, mag-follow up. Okay? Note to remember, hindi magpa-follow up ang prospect nyo. Hindi magpa-follow up. Okay? Ikaw ang magpa-follow up. Ngayon, on that note, may paalala lang ako sa inyo, pag hindi ka nag-follow up, ano mangyayari? Ito ang mangyayari. Number 1, hindi siya magpa-follow up. Number 2, the moment na mag-follow up siya, sumali na siya sa iba. Hey, bro, sumali na ako live good. Hindi ka nag-follow up eh. And that can happen 3 months, 6 months, 9 months on the road na hindi mo pinalo up. Kakamot ka na lang. Bakit? Hindi mo pinalo up eh. Sasali din lang pala. Di ba? Dapat nag-follow up ka kasi. Okay? Kung hindi ka nagpa-follow up, ang dami-dami mo nang nawalang member na sana na sasali sa'yo. Di ba? Mag-follow up ka kasi, ba't di ka nagpa-follow up? Ngayon, kung nasasaktan ka, tandaan mo, hindi ikaw ang pinapatamaan ko. Yung katabi mo. invite them to the next orientation and dream with them. Yes, pakita mo yung dream mo sa kanila. Okay? Meet the spouse and the parents kung pwede. Goal setting, sabayan mong goal setting with upline. Okay? Upline, paano bang goal setting? Paano ba yung smart goal setting? Yan, okay? Assignment na yun. Kung may goal setting ka na, sundan mo. I would suggest talaga na mag goal setting and then lalo na yung kung power of 3 or power of 5. Naku po, pag yun talaga nagawa lang, 'di ba? Numbers game lang eh. No? Numbers game lang. Okay? So, yes. So, bakit ito yung nasa huli kong page is vision, imagination, decision, and action. No? Dapat po, na-visualize natin yung pangarap natin. Nakikita mo yung pangarap mo. Okay? Hindi yung it doesn't matter kung pag nag-pray ka ng pray, sana yung pangarap ko. Paglabas mo sa kwarto, nakalimutan mo na yung pangarap mo, nakalimutan mo na yung prayer mo. Diba? Dapat kasama mo parati yung pangarap mo. Okay? Kasi pag kasama mo parati yung pangarap mo, yung lahat ng galaw mo, papunta sa pangarap mo. And that's how you make it happen. Okay? Na-imagine mo siya pag wala kang masyadong ginagawa or may free time ka, doon mo konti-kontiin yung yung detalye. Ano nga ba itsura ng bahay ko? Yung gusto ko yung office ganito. Gusto ko yung monitor ko kasing laki ng isang wall. Bakit? Para pag nag-zoom kami, yung ulo nila kasing lalaki ng ulo talaga nila, di ba? Di ba? Laki ng ng Zoom office mo. Okay? So, guys,